Hi guys, magandang araw sa inyo. Meron tayong iba-vlog ngayon. Papakita ko sa inyo yung mga leather jacket natin. Tapos tuturo ko rin sa inyo kung paano ko siya inaalagaan. Sariling pamamaraan ko lang naman to. Hindi naman tayo ganun ka-expert sa pag-aalaga ng mga leather. Pero ito ay based on my own research lang naman. Ito, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko para ma-maintain yung leather ng aking jacket. And kasama na rin natin kung paano natin labhan o linisan yung ating helmet. Pakita ko sa inyo. Ito nga pala yung mga ginagamit ko. Ito para sa leather. Pamunas natin yan sa leather. And then ito naman para sa helmet ko, yung foam. Siyempre, kailangan natin ng basahan para dun sa leather natin, para maipunas natin. Ito yung mga helmet natin, LS2 tsaka AGV. Lalaban natin yan ngayon gamit yung disinfecting foam natin sa helmet. And then, siyempre, punasan na rin natin ng BS1 yan para matanggal yung mga dumi-dumi para luminis-linis din yung itsura. And then, ito naman yung ating isang jacket, yung brown natin, leather jacket natin, no? Tapos, ito yung Dainese jacket natin. Actually, itong Dainese natin is napunasan na natin, nalinisan na natin kanina ng ating pang-maintain ng leather. So, ayan, kaya medyo mukhang makinis-kinis siya. Kailangan natin kasi siya kagad punasan kahapon kasi nga umulan. Ayaw naman natin masira kagad, no? Kaya, ayan, pinunasan natin kagad. Ang pupunasan natin ngayon is itong leather na brown. Tignan nyo yung itsura niya, tapos after pupunasan mamaya. So, ayan, ito na yung ating pamunas. Kulay white siya, no? Yan ang gagamitin natin, syempre, tsaka itong basahan. Tapos, ito guys, ayan, para makita nyo kung may pagbabago ba. Tingnan natin dito. Ayan. Ito lang naman para hindi naman siya mag-crack-crack at saka para hindi kagad masira. So, yun lang naman ang purpose natin dito, kaya natin to pinupunasan ng para sa leather niya. Yan. Kaya punas-punasan lang natin, tapos pakita ko sa inyo mamaya kung gaano siya kakinis tignan. Para ma-maintain lang naman natin kasi yung jacket, di ba, pagka naiinitan, pag nababasa, katagalan, nagkakaroon siya ng crack, nagmumukhang luma siya kagad. So, ito hindi naman natin kailangan na weekly punasan. Kahit once a month mo lang siya i-maintain. Or depende kung basa siya ng ulan, tuyuin mo muna syempre. And then, syempre bago mo punasan ng ganito, tanggalin mo muna yung mga dust niya. No? Actually, ito kasi natanggal ko na yung dust na kanina na pagpag na natin. Kaya, direkta na natin punasan nitong pamunas natin sa leather. Yun lang naman importante dito. Yung mapunasan lang siya lagi. Yun naman yung talagang kailangan lagi mo itong gagawin. Namamawis ako guys kasi kakatapos ko lang mag-exercise. Oh, sarap mag-exercise. Kaya natin may balik yung natin katawan. Mahirap kumilos pag mataba. Ayan. Ayan lang, ganito lang naman tayo kasimple magpunas nito. Wala. Yan, ganyan-ganyan lang naman yan. Punasan mo lang talaga. Siyempre, small amount lang para hindi naman masayang yung punas natin. Almost done na tayo. Actually, napunasan ko na talaga yung Dainese. Pinakita ko lang sa inyo to leather natin kasi hindi naman to nabasa ng ulan kahapon. So, hindi naman nabasa na masyado yung leather ko na Dainese. So, nag-iingat lang tayo para hindi masira kagad. Yan, as you can see mga tol, ayan, mukhang kuminis na ulit yung leather jacket natin at mukhang alagang-alaga na. So, pwede na natin siya ulit itabi. Ito na yung leather jacket natin mga tol. Ayan. So, as you can see, alagang-alaga yan. Ayan o. Diba? Pero punasan na rin natin ng konti para sure. Ayan. Pangit din naman kasi yung punas ng punas kasi mahirap na, di ba? Paano kung matapang yung pamunas mo? Kaya kailangan paminsan-minsan lang, di ba? Para hindi rin mag-fade yung kulay ng leather. Saka para alagang-alaga. Di ba? Saktong alaga lang para hindi naman masobrahan. Lahat ng sobra ay pangit, di ba? So ito naman yung natin, favorite helmet natin, yung AGV. Siyempre linisan natin, no? Gamit natin tong Extreme One, yung disinfecting foam. Let's try. I-sprayan lang naman natin total. Matagal na itong nakatambak dito sa gamitan ko. Try natin kung effective pa. So, let's try. Ayan o. Kikita mo, yan, foam niya.
Yan, papalibutan mo lang siya ng ganyan sa buong loob ng helmet niya and then hahayaan mo lang siya hanggang matuyo. Iiwanan mo siya syempre. Kung maamoy mo lang, kabango ng amoy nito. Diba? Diba, palibutan na siya. So, kailangan lang natin siguraduhin na malagyan lahat. Yun. Alright, ganyan lang yan mga tol. Tapos syempre ito, try natin kuskusin. Kailangan malagyan dito kasi madalas to sa bunganga natin, di ba? Malapit to sa bunganga natin. Siyempre, mga natuto yung laway natin, di ba? Alam nyo na. So, ayan mga tol, iiwanan lang natin yan siyempre hanggang matuyo. Bukas, pwede na yan ulit gamitin. Ito naman ang subukan natin, tong LS2 natin. Kay Mrs. to actually. Siyempre, kailangan linisin natin to. Dahil minsan hinihiram din natin to sa kanya. Kailangan, siyempre, malinis din yung helmet. Hindi naman po pwede yung sa atin lang malinis, di ba? Pag ganyan lang yan. Ayan. Ayos na. Ayan, ganyan lang itsura niyan mga tol hanggang matuyo. Hayaan mo na yan dyan. Tapos pagka natayo, ayan, pwede mo na siya ulit gamitin. Ganun lang tayo maglinis mga tol. Ayun, sana nakatulong ako sa inyo mga tol kung paano ko linisan yung aking mga leather jacket. Siyempre, alam mo naman pag leather, di ba, medyo mahal yan, medyo pricey. So, kailangan natin i-maintain yan para hindi naman sayang yung mga pinambili natin. And syempre, gamit natin yan sa ating pagra-rides. Pagka wala yan, hindi naman tayo masyadong safe sa pagra-rides, di ba? So, palagan din natin yan. Hindi rin naman natin pinulot lang yung pinambili natin dyan. Ayun lang mga tol, sana nakatulong ako sa inyo kung paano natin i-maintain yung ating mga gamit, jacket at helmet.